Hmm. Hi, baby. Hey, baby. Ito si daddy. Ito si mama. Sino gusto mo kamukha? Ganon. Ganon yung mga tanungan sa baby. Yan. Hi, baby. Hi, baby. Sila po nga eh. Wala ka, wala. By the way, before we start, gusto ko lang malaman na lahat na mahirap pala kausapin yung camera, no? Ayaw magsalita. Mahirap pala yung kausapin yung camera. But, siguro sa ngayon lang, kasi hindi pa sanay. Pero siguro pag nasanay. Yan, so, by the way, before we start, gusto ko lang malaman na lahat na we are doing this video for our baby. Kasi, Ayun siya. Positive. Positive. We're having our first baby. so yun, we are doing this para makita ng baby na kung gano'n namin siya kumakain. Na gusto ko makita niyo yung journey namin, dalawa, bago siya yun, lumabas, isilang dito sa world, sa cruel world. That's true naman. The word is cruel. It's just how you handle the situation. Kahit na gaano ka-cruel ang world, hanap ka pa rin ng way para makahanap ka ng way na ulit-ulit. Ngayon, no, kahit sobrang cruel ng world, hahanap ka pa rin ng way para magkaroon ng happiness sa mundong puro kalibutan. Basta, yun. So, message mo sa baby. Sa baby. Yung baby. Ayos ka mo ako. It's okay. Hindi pa kita nakikita, pero sana healthy ka. Happy na si mami. Ano yun? Yun lang. Ayoko mag-message ng mga para may iyak ka na. Hindi, siyempre, parang pag kunyari, 5 years old na siya. Tapos, makikita niya yung archives natin sa YouTube. Tungkol sa kanya. At least makikita niya yung first ever reaction natin na nalaman natin na we are having her kasi gusto ko babae. We are having her as our baby. Actually, wala namang problema sa akin. Or even if it's girl or boy, as long as healthy siya, mabait, maging makatao, matutong makibagay, matalino. Yung matalino academically, alam mo yun, smart in yun, talino sa buhay, gano'n. Like her father, check. Yung sa mga desisyon sa buhay, alam ko lahat naman nagkakaroon ng wrong decisions. Pero syempre, mas okay kung mamiminimise natin yung mga pagkakamali natin, mga shortcomings natin. Diba? Kasi ako, aminado ko, sobrang makasalanan kong tao. Kaya lang mo. Pero, at the end of the day, I know what's right from wrong. Alam ko yung mga maling ginawa ko, alam ko yung mga yung mistakes
And there's regrets. As long as you are regretting, di ba? Hindi na parang hindi na tukol kay baby. Hindi, yun. Gusto ko lang napakinggan mo to. Ayan. Queen. Hey, Queen. Ano gusto ko pag napanood mo to? Gusto kong marinig mo mismo sa akin. Hindi ko kasi, hindi natin kasi alam yung mundo. Hindi natin alam kung maybe after 2 years or 5 years, there's something na may mangyayari that we don't want to happen, pero hindi natin alam na baka mamaya hindi mo na ako makita after 5 years or hindi sa tatakbuhan na, hindi sa aalis ako na ano. Kumbaga, we don't know. Diba sabi nga nila life is short. So kaya ginawa ko rin to para at least kung ano man, parang nakausap mo na rin ako kung hindi man tayo magkita. At least na ano, hindi kumbaga parang at least Ano agad to? hindi. Kasi di ba, hindi naman natin alam eh. Baka sa susunod na sabihin mo may pamana ka na kay baby. Hindi, kumbaga ano lang. Kaya yun din yung isa sa purpose kung bakit. Isa sa dahil sa reason yung isa sa purpose ng video na to is para yun, kung sakasakali man if ever, so syempre huwag naman sana agad, di ba? If ever na there's something wrong na mangyari, at least yun, sa pamamagitan ng video na to makita mo, marinig mo ko na magsalita, makipag-usap sa'yo kahit na it's only a one-way conversation. At least naranasan mo yung presensya ko bilang father. Diba? Ikaw. Ikaw! Anong pagdaruan mo? Ikaw. Ano pa ang masabi sa'yo? Gusto mo yung boses mo? Wala tayong mic, girl. Naghihirap lang tayo. Kaya ano kaya tayo mo? Anything. Ano yung first reaction mo nung nakita mo to? Mabigla ako. Nasa mo ano? Nabigla ako. Hindi ko in-expect na magkakabigla ako. Oh, this time akala ko baot talaga ako. Yes, hindi ako makapaniwala. As until now naman, di pa rin ako makapaniwala. Kaya gusto kitang pakita. Pakita ko, baby, huwag ka magtatato. So, yun, excited ako malaman kung kamusta ka, kung okay ka ba. Yan, so, sana hanggang sa paglaki mo. Paglaki mo, hindi pa lumalabas. Paglaki mo, healthy ka. Lagi ka lang maging masaya, kahit malungkot. Magpakasaya ka lang, guys. Kaya mo si mami. Depression niya. Ayun, ganun. Yung iba kong sasabihin ko na sa'yo paglabas mo. Hindi, ito rin naman kasi para sa family rin natin. Sa future family. Kaya, for example, di ba, first baby natin yan. Kung sumunod, magkaroon na tayo ng isa pang baby. At least, di ba? Pero gagawin ulit natin ito para sa kanya. Kumbaga, I want to treasure every moment na hanggang magkakasama pa tayo, importo tayo, na wala pa tayong problema, na masaya tayo, na magkakasama tayo, na may chance na magkakasama tayo sa mundo ito. So, kung i-treasure, yan. So, may plano na ako eh. So, I think every month, or every 2 months, magkakaroon tayo ng maternity photoshoot. Bakit 2 months? Gusto mo monthly? Di ba monthly yun? Pag sa Magbabago ba yun? Ngayon. Sige, monthly. Kaya lang wala tayong studio. So, ito, DIY. dito kami ngayon, stay.
pansamantala sa maliit na kwarto na to. Mukha na siya malaki. Pero maliit lang ngayon. Itong pwesto na higaan na agad to, tapos labasan na agad. Tapos meron lang akong table dito sa side na to. So yun, matagal ko ng rin, gusto magplano na tawag mo dito, na mag-work from home na lang. Kasi sobrang stressful din ang trabaho ko for now. Na everyday, I'm not sure kung yung gagawin ko for the day. Kung kung yung pagod ko ba, same lang ng pagod ng kahapon. Hindi ka sure sa sa trabaho mo. Kaya gusto kong mag-work from home na lang as a call center agent. Pala rin na makahanap ng work from home setup na medyo mataas yung salary dahil kailangan talaga ng mataas-taas na salary para sustainable. Kasi ayoko magkaroon ng mamiss yung mga medications, vitamins, yung mga supplements para sa growth, sa sa development ng brain development ng baby. Ayun, wala naman talagang silbi. Wala naman talagang actually, ang purpose lang ito is to document yung the first I think this is 3 weeks already. Nalaman namin yung 17. So it's already 2 weeks ago nung nalaman namin to. So sobrang busy sa trabaho, sobrang pagod, isa lang kami magkita. So yung pa isa namin problema, hindi kasi kami magkasama sa bahay. Nandun pa siya nakatira sa parents niya. Ganun din ako. Dito rin ako nakatira sa parents ko. Magkakabahay na tayo soon. Plain. Tapos, yun, ang hirap lang kasi wala pa nakakaalam as in kami palang dalawa. Saka some of our friends. Pero sa family, wala pa nakakaalam kasi gusto pa namin i-sure muna. Mm-hmm. Kaya yun, galing kami ng ngayon na saan tayo galing? Clinic. Sa clinic. Nakakawag-block pala. Galing kami ng clinic para sa first check-up ni baby. So far, yung worry ko medyo nabawasan. Kasi sabi ni doktora, daw, normal lang daw pala yung Kasi ako, based on research ko before, alam ko kasi sa yung spotting, hindi ko alam kung basta ang sure ako, ang sure ako, hindi siya dugo. Something na, parang, tawag mo dito? Tawag mo dun? Yung lumalabas ako. Discharge. Yun yung discharge. Parang discharge siya na kulay dark brown ba yun? Oh? Ganon. Ganon yung nabasa ko sa ni-research ko to 2017 pa. 2016, 2015, ganon. So yun yung alam ko. Kaya yung sinabi niya sa akin kahapon na actually ano ba pwede mo? June 30. So kahapon June 29. Na sinabi niya sa akin ng daw, meron ito. So yun, syempre nag-worry ako. Hindi ko lang pinapakita sa kanya. Kasi, alam mo na. Strong kumuha. Syempre. Kasi ganito yan, kung mag-worry yung isa, then yung isa, papakita niya na nag-worry din siya. Pareho yun, lalo may stress yung babae. So yun, kahit na mag-worry ka, parang huwag mo papakita. Actually, ganun talaga kasi ako. Ayoko pakita. Tapos yun, pagka mag-isa ako sa nag-overtake.
Siyempre, ayun, tulad nga yung sinasabi ko kanina, be strong for the other one. Na pag nakikita niyo parang pinanghinaan ng loob ng isa, alam mo yun, kahit na nag-worry ka, kahit na sana all marunong tumahol. Kaway ka din sa bayan mo. So yun, ngayon yung medyo so yun, tama dito. Wala tuloy ako. So yun, kapag yung isa may na yung loob, so kailangan maging strong. Kahit na alam mo, parang nag-worry ka na rin, huwag papakita. Parang ako kasi yung way ko, parang ginagawa ko na lang siyang joke na inaasar ako gano'n. Para lang pakita na na hindi ako affected masyado. Na alam ko sa sarili ko na confident ako. Parang gano'n, pinapakita ko na confident ako na okay yung lahat. Kahit nga sa isip ko, sobrang nag-overthink na ako. Yun, basta lagi mo lang papakita yung strong side mo sa pagkaharap mo siya. Ganun. Kahit na. So, syempre, ito yung pinangahawakan ko eh. So, I know naman, very rare na mag-fail ang isang pregnancy test. Very rare. Very rare. Ang sure ako, merong false negative. Nabasa ko, based on nabasa ko. There's a big chance na magkaroon ng false negative, pero kumbaga parang negative yung magiging result, pero pregnant ka talaga. Kaysa sa false positive. Very rare na magkaroon ng false positive. Napaka-rare. So, kapag nagkaroon tayo ng yung lumabas dito na positive, yun. As in, talagang walang kawala positive talaga yun. Yun, siyempre. Sa una, ako kasi sa totoo lang, ayaw ko pa talaga magabi. Hindi naman sa ayaw ko kasi ako ready. Actually, before, medyo ready kami. Kaya lang, may mga misfortunes, may mga misfortunes na nangyari na unexpected na, ayun, tulad niyan, expected namin mara-regular siya sa trabaho. Kaya medyo, kami doon, medyo malakas loob namin na ganito. Na, sige, okay lang, tayo family. Tapos yun, unexpected, biglang na-endo. Siguro, hindi naman siguro mangyayari yun kung walang dahilan. Siguro, I trust God pa rin. But there's a reason why. Maybe, sa tingin ko, kaya hindi siya na-regular. Maybe, sobrang stressful ang trabaho, stressful sa katawan, stressful para sa baby. Kasi, 12 hours duty. Every day. So kahit na sabihin natin meron siyang 4 days na pasok and then 2 days off. 2 days right, rest day. Parang stressful pa rin kasi 12 hours a day. So sa 12 hours a day na work mo, minus pa yung pag-aasikaso mo sa bahay, liligo ka, magbabiyahe ka. Diba? So yun, sobrang so sa tingin ko parang siya, blessing in disguise. Baka. So ngayon, naghahanap kami ng actually yung kasi siya pagtrabaho kaya lang. Ikaw, isa na. Ayun, so actually isa pa rin sa reason why I try to start a YouTube channel is maybe this is the career na hinahanap ko. Kasi actually yung magpakita ng mukha sa YouTube pero ito para kay baby. Kung mapapansin niyo sa mga other videos na
in-upload ko, wala kayong makikita ang mukha ko doon. Puro, puro kamay, yun, boses, yan, sa mga cooking videos. Yan, siguro soon, yan, gagawa pa tayo ng mga cooking videos. Kasi, ngayon talaga sobrang busy. Yun, kasi gawa lang sa trabaho. Pero actually before that, before pa, way back, ano bang year ako nagsimula mag-upload? Way back 2016 nata, yung kay Bray pa, yung sa yung gumawa kami ng parang commercial ng condo. Come. Oo nga! Zero. Commercial ng condo. Hindi naman. Ano yung budget? Oo, project yun. Project yun sa school. Japanese subject. Japanese language subject. Yan. Namin, tawag yun. Foreign language. So yun. Gawa kami ng Sino pa rin yun So, kung mapapansin niyo yung mga namin dun, yung voice namin is Japanese. Nihongo. Kasi siya, Japanese language. So, ang tawag mo dito, ang main purpose namin is to make a commercial na ang language is Japanese. So yun, yung matatabang utak namin, nakaisip kami ng condom. Tapos yun, pero hindi siya masyadong halata yung So ako yung nag-direct nun. Ako rin yung videographer, ako yung editor. So actually, kasi dati pa, nahilig na ako sa paggawa ng videos, ng photography. Yan. So ngayon, gusto ko siyang karirin. Actually, gusto ko lang iwan yung alam niyo before, yung tungkol kay baby. Dali. Random thoughts na to. Random thoughts na. Hindi, ano rin to, para kay baby. Kasi, para makilala mo si daddy, kung anong personality meron si daddy. Tahimik lang talaga si mami, si daddy. Maingay, mas madaldal siya gano'n. Kasi, Charot. Hindi, kasi there's so much things, so many things na tumatakbo sa isip ko na laging gusto kong ilabas. Kunyari, may mga random idea ako na sa isip ko. Gusto kong i-execute. Tulad nito, random thought to yung inisip ko na gawa tayo ng video na ganito para kay baby. Pero prepared. Dami mo na sabi. Hindi ako prepared. Di ba? Tulad nga sinasabi ko, ang daming tumatakbo sa isip ko na gusto kong ilabas. Ganun kasi ng tao ako, baby. Kaya, basta sobrang, ang daming tumatakbo sa isip ko na gusto ko lagi ko nilalabas. Alam mo yun, siguro gano'n na talaga pagka medyo artistic ka. Artistic, hindi autistic. Artistic yung yung pagiging artist mo na ang dami tumatakbong idea sa isip mo, yung creativeness mo, hindi na umubos. Na kahit even in some simple things, yun, parang gusto mo pa rin siyang ilabas. Ilabas. I-express yung sarili mo. Napaka-expressive ko kasi tao. Which is the opposite ng nanay mo. Actually, nanay mo sensitive. So yun, doon lang kami nagkakatalo. Parang sino nanay ako pala. Sige, hi Queen. Ikaw nga pala yun. Hindi, yun. So doon kami nagkakatalo. Yun. So doon kami nagkakatalo. Na ako kasi sobrang expressive ko. Sobrang expressive ko. Parang laging, nagiging negative na yung dating sa kanya. Na, ewan ko, kasi minsan talaga, sobrang dark kasi talaga ng humor ko. Sobrang dark ng humor ko talaga. As in, yung akala mo seryoso ko, pero hindi mo alam nag-joke ako. Actually, may talaga ako mag-joke. Joker talaga ako. Kasi yung sobrang dark, na ayoko na explain, ayoko na mag-sample, baka nagad ako ng basher.
ayun, so yun lang. So, siguro yung pagiging ano ko naman, yung sa dark humor ko, ano lang yun, sa pinaka-close na circle of friends lang yun, lumalabas. Pero pag nasa outer ka ng close circle of friends, very rare na maano mo yun, na makita mo yun sa akin. Tapos kapag sa social gathering, ako yung tahimik. Ganun ako. Sa social gathering, ako yung pinakatahimik na makikita mo. Yung mga ganyan, parang yung pagiging madaldal mo, so mga close mo lang na ilan. Oh, yeah. Oo. Pero sa mga social gathering, like for example, even na sobrang close natin lahat, pag nagsama-sama tayo lahat, tahimik lang ako. Why? Kasi nag-o-observe ako. Ganun lang ako. Very observant ako kasi gusto kong makinig sa lahat ng tao kung ano yung tumatakbo sa isip ng lahat. Pero approachable pa rin. Oo, I'm very approachable. Alam yan ng mga tropa ko, alam yan ng mga student ko, I'm very approachable. Ng mga friends ko. Especially kapag ikaw yung nag-approach sa akin na magpapaturo ka sa akin in something na alam ko. Yun, why not? Knowledge is a free thing. Pero yun ang pinakamahalagang kayamanan na meron ka. Ikaw, paalala ko. Ano ko sabi? Sa ano ka lang, random thoughts. Para bang at least alam ng anak mo kung anong personality meron ka. Wala naman. Sobrang kabalik na rin na ng daddy mo. Parang feeling ko nga kaya takot ako mag-business. Di ba ikaw napaka-business-minded? Gusto mo ganyan. Ako natatakot ako mag-start kasi minsan parang madali akong hindi sa intimidate, madali akong makaintindi ng sitwasyon ng tao. So, kumari, paano kung biglang may mangutang sa'yo, ganun, biglang mangutang sa akin, tapos, na ganito, ganyan. So, ako naman ito si Awa agad, ganun. Iintindihin ko na, oo, ko rin yan. Parang, ilulugar ko yung... Oo, nandun tayo sa naiintindihan mo siya. Pero, tulad yung lagi ko sinasabi, before you help others, make sure that you help yourself first. So, it's fine. It's fine to help others. Pero kung very heavy na to give it to them. What I mean is it is very heavy. Yung alam mong malaki as yung kawalan sa'yo, yung ibibigay mong tulong. You cannot help. Diba? Kasi how can you help if you cannot help yourself? Pero alam mo kung ano nangyayari pa. Parang mayroon akong pinapananggalang tao, gano'n. Kasi nangyayari naman, kakapananggal ako dun sa tao na yun. Napapasama naman yung tao. Yun. Parang pinapanggal. Parang kasi magagalit si ganyan, na ganito, ganyan. Pero ipapaintindi ko naman, gano'n. Pero sa sobrang pagpapaintindi ko, parang napapasama ako. You have to claim it. You have to own it. Na ganito, na okay, here's the situation. I cannot give you this. Why? Because I'm having some financial problem also. So I'm facing some problems with my financial statements. My financial needs. Pati English, Tagalog. With my financial needs. Yun. Na hindi sa lahat ng bagay, gusto natin tumulong. Kaya natin tumulong eh. Pero syempre, kung alam mong mabigat sa'yo, bakit may pipilit? Yung itutulong mo, ihihingi mo rin ng tulong sa iba. So ano nangyari? Ikaw yung naipit. Nakatulong ka sa iba, pero hindi mo matulungan yung sarili mo. I know nasa Bible yun. Ano, verse? I know nga, di ba? I know, di ba? Hindi ko sa uluhan doon ang Bible. Kasi ko, diba, sabi mo napaka-express mo. Ako naman, yun din. So, ako naman, parang hanggat kaya ko. Ganun.
pakinig, char. Sobra. Parang nasanay na lang ako. May ano eh. Kasi tawag doon eh. Parang na-practice ako. Na-practice? Sa bahay. Ayun. Hindi na practice, kumbaga parang naging habit mo na. Ako. Gawa ng iyong kasing environment mo. Oo. So, gano'n naman tayo eh. So, ang tao naman is very, tawag mo dito, yung adaptive sa environment. Diba? For example, ako, naging OFW kasi ako. So, nung nasa Qatar ako, naging adaptive ako dun sa nila, sa environment nila. How am I become adaptive? Yung culture nila, nasusundan ko. Yung mga, yung mga bawal sa kanila, diba? Napafollow ko yung mga rules nila hanggang sa tumagal na ako, nasasanay ng katawang ko. Naging adaptive na ako. Ngayon, nung bumalik ako dito sa Pinas, nanibago na naman ako. So may cultural adjustment na naman. Although, at tagal mo na nakatira sa Pinas, pero yung bumalik ka dito, di ba? Yun, naging parang bago. So, mag-a-adapt ka na naman ng bago. Although na siya, alam mo yung parang bagong luma na tinatawag niya. Ayun, so adaptive naman yun eh. So, yun, pagdating sa mga ganun, okay lang yun. As long as naipaintindi mo sa kanya ng tama, ayos, wala ka ng problema din kung paano niya i-take. As long as positively mo dinilivo. Kahit anong behavior ko kasi nag-behavior ko naman. Parang laging may mali ako ng Just nasa isip mo na lang yun. So may problema ko. Nasa isip mo na lang yun. Na ganun. So yun. So, Mindset. Mindset ba mindset? Siyempre, ma-mindset mo yung sarili mo, di ba? So, yung sabihin, parang out of guilt na parang gusto mong tumulong. Ayan, ka lang. Hindi naman guilt, parang awa siguro. Wala mo gagawa, ano mo gagawin mo kung wala ka maitutulong, di ba? So, yun. So, medyo, sobrang naging random na. So, yun. So, this is the first video na ginawa namin for baby. So, yun. At least, di ba, sa pag-uusap namin dalawa, nakita mo na ganito kami mag-isip. Na si mami, ganito mag-isip. Si daddy ganito mag-isip. So, alam mo na kung kanino ka magtatanong kung may problema ka. Ikaw na lang magpili na kung kanino ka lalaki. Okay, pili. Pero hindi kita awayin ka. If you know na kung sino yung mas makakatulong sa'yo, we are your parents. We will understand you. And we will love you no matter what. Diba? Yeah. Ang kinikilig para kay Queen. Siyempre, Ay. yun. So, kahit ano yung past na nakakin mo, as long as hindi siya masama, gawin mo, pangarap mo. Magiging very supportive ako para sa pangarap mo. Kasi, naging alam ko yung pakiramdam na may sumusuporta sa'yo. Kasi yung lolo't lola mo, naging suportado sila sa akin sa pangarap ko. Kahit na hindi ako kumikita ng malaking for now, they will still believe in me. Inayaan nila ako mag-enroll kung saan kung gusto mag-enroll. Kung gusto. And then, sinuporta nila ako na, eto, tulad niyan, bilhin ko yung camera na to na ginagamit ko ngayon. Diba? Na, which is hanggang ngayon nagagamit ko pa as an asset. Kasi sa photography business ko, diba? Hindi man siya stable income, at least, yun, may income pa rin, may kahit pa paano, diba? Nagagamit ko pa rin siya as an asset. Ayun, so hindi ko alam na putol pala. Ang dami sinabi na. Ano ko sinabi? Naputol pala. Wala kasing indication na kung tapos na ba siya or ano.
Yan, so hindi ko alam kung saan tapos. So ito, ulitin ko ulit yung sinabi ko about, about you, about us. So yun, lahat ng sinabi namin dito, lahat ng anything, magiging basis mo yun in the future. Kung ganyan may problem ka, na ganito, ganyan, huwag mo na love life. Yan, may problem ka, problema sa sarili mo, you are asking yourself, why am I like this? What do I really want? Yun, you are free to choose kung kanino ka magsasabi sa amin nila. So, pero syempre, dapat sa akin na magaling. Parang wala ka na eh. Wala nang choice eh. Hindi kasi, Parang mangyayari sa tatay pag di nagsabi sa kanya. hindi kasi, alam yung takbo ng nanay mo sa akin, kaya sa akin ka. Ayaw mo sabi ka. Ay, grabe ka. Sinisira mo na bito sa anak ko. Hindi, kumaga, I know na mahina ka sa decision making. That's why. Hindi, maganda na. Sabihin pa rin sa akin. Yun nga. So, mas maganda, yun. Kunyari, may tampuhan tayo, may ka magsabi sa akin. Then, ask your mom. Tapos, yun, siyempre, at the end of the day, we will still sleep together and then she will tell me your problem. And then tomorrow, we will talk about your problem. So, the whole night, di mo kapatulogin mo na. Eh, paano pag ang sasabihin na problem ni ikaw? Sasabihin ko pa din sa'yo yun? Siyempre. Kung ako yung problema, mas lalong dapat sabihin mo sa akin. How can I fix the problem kung hindi ko alam na ako yung problema? Diba? So yun, ay unahan na kita. Medyo magiging, hindi pa ang possessive. Siguro, sobrang overprotective lang ako sa'yo. Kasi, lalo na kung babae, maging overprotective lang siguro. Kasi, hindi ko alam yung nararamdaman ko eh. Na, but may something ako nabuo na life out of nowhere. May nabuo ako na, which is the greatest gift of my life. Na, diba? It's a gift. Kasi hindi ka baon. Diba? It's a gift from God. So now, as of now, we are not yet married because of some situation. So for some reason, siguro hindi pa ito yung time. Pero kung ano man, siguro in the near future, napakasal ka. Yun, hintayin mo. Mga kailan mo. Pag mga 5 years. Charot. Paglabas ni Kim. Paglabas ni Kim. Ikaw yung ikaw yung flower girl. Uy. Hindi. Ano? Flower. Follow mo yung away. Naisip ko bouquet. Bouquet. Tapos di ba pag-tapos na kasal i-agis. Ano ba pamigay mo kasi Louie? Diba, sabi sa'yo sa akin ako sasabi ng problema. Flower girl. Bakit ang sabi ko? Ayun siguro yung naisip. Ayun kaya okay siya na baby. Kagawa mo. Ayun. So, sa tingin ko nakapag-decide ka na. Ayun. So, kung ganyan naman, pag may problema si mami mo, lagi mo siyang pinapangaralan. Kaya lang, laging niyang tinatake negatively
laging sumasama loob niya, ganito, ganyan. Kasi, I don't want to tell her that, na gano'n. Lagi ko na lang sinasabi sa kanya, may intindihan mo rin yan pagdating ng panahon. Pagdating ng time, may intindihan mo rin yung mga sinasabi ko. Bukalagi naman to. Bukalagi. Ano? Mag-aaway po tayo for today's video. Ay. So yun nga, sinasabi ko lang na yun, ganito. Na kung meron man tayong hindi pagkakaintindihan, na in-explain ko sa iyo yung ganito. At the end of the day, magiging okay tayo. But hindi matatapos yung araw na na hindi tayo okay. Lagi ko sinasabi sa iyo na hindi mo man maintindihan yung sinasabi ko sa iyo, yung pinapayo ko sa iyo for now. In the future, may intindihan ko rin yan. Diba? When the time comes, naging parent ka na, naiintindihan mo yung mga sinasabi ko. Ako kasi, before I advise something, I am thinking ahead of time. Ano yung mga possible na mangyayari kapag ganito, ginawa mo. Kapag ganito yung gagawin mo, diba? So, hindi lang siya yung for the present lang. Forward. Anything else? Ano yun? Sabi mo na lahat. Ano ba idadagdag ko dito? Wala yun, message mo dito. Kanina pa, di ba? Sabi ko na nga. Naputol na. Ano po? Ay, kanina pa yun. Naputol na. Hindi ko. Ulitin mo na lang. Hindi ah. Baka wala eh. Yan. Baka ilang minutes na. Alam mo yun. Wala ko na po. 20 minutes. Ellen. Oh, may 12 minutes pa tayo. Sabi mo. Sabihin mo na. Excited na si Mami. Nakita ka. Sinabi ko niya yung kanina. Yun. Tapos, hindi man maganda. For me, hindi maganda yung sitwasyon ko ngayon. Hindi ganito yung pinangarap ko na pag-ibig ako. Wala akong work. Yun. Basta, gagawin ni Mami yung lahat para magkaroon ka ng best life ever. Best life ever. Hindi mo pagsisisihan na kayo na din Mami. Hindi ko, be! Nagpakomment. Ayun, so, yun lang muna siguro. Ang papapayo ko lang sa'yo, kahit na hindi mo nakakaintindi ng mga ganitong bagay. Ang papayo ko lang sa'yo. Huwag mo makipag-agawa ng cake sa nanay mo. Uy! Okay, so ayun, kidding aside. Kaya So, bakers tayo. Siya bakers. kidding aside, yun, for now, gagawin ko lahat para maging okay. Na pagka nagkaroon ka na ng mukhang sa mundo, may sarili na tayong bahay. Gagawin ko lahat. Okay. Lang. Okay. So, tayo muna for now. So, I think next is yung kapag nakapag-contact song. Kapag narinig ko na yung first heartbeat niya. So, update ko ulit. So, for now, tayo muna dahil may gagawing works that side hustle. Yun, so I hope naging hindi kayo na bored watching this. Lalo ka na baby, sana tinapos mo. Wala ka daw choice na tapusin mo ito. So, yun, sana tapusin mo. Kasi dito mo kami makikilala. Kasi hindi natin alam, di ba? Baka mamaya in the future hindi na kami ganito. At least makita mo yung side namin na ganito kami. Yung bata-bata pa. Kasi baka mamaya pagtanda namin. Once na napanood niyo na pala to, ako na yung nagger, tapos ako na yung nakikinig. Ako na lang yung nakikinig Sana naman nakikinig na sa akin lagi. Hindi, nakikinig naman ako sa kanya.
Kaya nakikinig ako sa'yo. Ay, okay. Nakikinig ako sa'yo. Oh. Iniintindi ko yung side mo. Mm. Kaya based from your, yung mga sinasabi ko sa yung side mo, based from that, doon ako kahit na hindi ko, kunyari may sinabi sa akin, hindi ko sinasagot. Hindi ko yun, pinabasa ko. Yun, so, baka kasi in the future, makita ko si Daddy seryoso na lang sa buhay dahil gusto gumawa ng pang-alap para sa iyo. Na baka mawala ng time dahil busy sa work. Sana maintindihan mo na para sa iyo. Lalo na siguro kung sana, babae. Lalo na kung babae ka siguro. Pinapaano mo na agad na mamaya imbis queen maging king yan. Oo lang. Hindi, kumbaga parang sana babae. Mm. Yun. So, syempre, pag babae ka, kung babae ka, magiging mas close ka sa kanya. Mm. Matip, di ba? Yeah. Kung mag-alala, kasama ka pa rin. Close pa rin tayo. Yun nga, kumbaga parang baka Sa kanya pa rin tayo ininom, pero kung nga rin, karting tayo kailangan. Oo nga, kumbaga parang baka hindi ka nga maging open sa akin. Maging open ka sa akin. Kapag daanan ko na lahat. Kailangan natin sinabi. Joke lang. Kumbaga, teenage problems, kids, yung mga problema ng bata. Bata nga sa pagdaanan ko yan. Mga problema ang buhay ko. Tandaan mo yan. So, I'm still kicking. Buhay pa ako. O kahit kahit babae or lalaki, gusto ko mo sa akin. Ngayon. So, yun lang muna for now. So, yun. Next time ulit. Yes. I hope Ultrasound. na, karoon ng, makabuluhang bagay yung video na to. So, yun. Bye! Hi!